Kahit kailan ay walang ibang hiniling ang babaeng si Antoinette kung hindi ma-promote bilang head sa kanyang trabaho ngayon sa opisina. Isa siyang tahimik na babae na nasa marketing department at maraming mga katrabaho niya ang talagang humahanga sa kanya. Antoinette, hawahan mo naman kami ng galing mo sa pagtatrabaho rito para mapansin din kami ng boss natin. Ika nga ng isang katrabaho niya. Dahil palagi lamang ding seryoso si Antoinette, ay wala siyang ibang sinasabi rito at nginingitian na lamang niya ito. Nakatuon lamang palagi ang pansin ni Antoinette sa kanyang trabaho at kahit kailan ay hindi niya naranasang gumimik. Isang araw ay nakatanggap ng tawag si Antoinette mula sa kanyang kaibigan at ganito ang naging pag-uusap nilang dalawa. Antoinette, kamusta ka na? Balita ko wala ka na raw ibang ginawa kung hindi magtrabaho na lamang. Bigyan mo naman ng oras ang sarili mo para magsaya. Saktong-sakto, dahil kaya kita tinawagan, aayain kita na lumabas. Sumama ka sa amin ng mga kaibigan natin na gumimik dahil ikaw lamang palagi ang absent sa tuwing gagala kami. Pero kahit anong pag-aya nga ang gawin ng mga kaibigan ni Antoinette, ay hindi pa rin nila ito nagagawang makumbinse. Pas na muna ako mga bes. Medyo busy kasi ako ngayon dahil napakarami kong papeles na kailangang ayusin para sa trabaho ko. Pasensya na kayo ha. Next time na lamang ako sasama sa inyo. Ano ba yan, Antoinette? Napakahina talaga namin sa'yo. Pero sige, wala naman kaming magagawa kung ayaw mo talagang sumama. Sige na at mauuna na kami. Bye! Sambit naman ang kaibigan ni Antoinette. Noong mga panahong nag-aaral pa lamang kasi si Antoinette, dati ay hindi siya kagaya ng ibang mga kabataan na kapag nagkakaroon ng libreng oras, ay paglalaro ka agad ang inaatupag. Ibang-iba siya sa mga ito, sapagkat nasa loob lamang siya palagi ng kanilang bahay habang nagsusunog ng kanyang kilay. Kaya ngayon ay ganoon na lamang din ang pagsiseryoso ni Antoinette sa kanyang trabaho. Samantala, mayroon namang kaibigan na lalaki si Antoinette na nagngangalang Noah. Minsan ay nakakausap niya ito sa tuwing wala siyang ginagawa at nang sumapit ang araw ng linggo kung saan walang trabaho si Antoinette, ay hindi niya inaasahan na tatawagan siya nito para ayain na lumabas at kumain saglit. Antoinette, free ka ba ngayon? Aayain sana kitang kumain sa restaurant at huwag kang mag-alala dahil sagot ko. Sumagot naman si Antoinette at sinabing, sige. Wala rin naman akong ginagawa rito sa bahay kaya sunduin mo na lamang ako rito ha at mag-aayos muna ako ng sarili ko. Ilang saglit pa, habang kumakain na sila sa restaurant, ay may inamin nga si Noah. Alam mo Antoinette, kaya kita inaya rito ay may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Matagal na kasi kitang gusto. Pwede ba kitang ligawan? Ikinagulat talaga ni Antoinette ang sinabi na sa kanya ni Noah. Ang akala niya noong una ay magkaibigan lamang sila. Pero ngayon ay nalaman niya na may nararamdaman na pala ang isa sa kanila, kaya ganito ang sinagot niya rito. Noah, I'm sorry. Hindi kita mapapayagan na ligawan ako dahil may mga priorities ako. At hindi kasali doon ang pagkakaroon ng boyfriend. Sana'y respetuhin mo na lamang ang desisyon ko. Pero huwag kang mag-alala dahil magkaibigan pa rin naman tayo. Labis na nasaktan si Noah dahil na friendzone siya ni Antoinette. Samantalang matapos nilang magsalita ni Antoinette, ay kaagad na rin siyang umalis sa restaurant na yon at iniwanang mag-isa si Noah. Dahil hindi niya inaasahang ganoon pala ang mangyayari sa kanilang dalawa. Kinagabihan ay hindi pa talaga makatulog si Antoinette dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Gusto raw niyang maipaliwanag ng maayos kay Noah kung bakit niya ito tinanggihan, kaya bago siya matulog ay kinuha niya ang kanyang cellphone para i-text ito. Noah, sorry sa nangyari kanina ha. Gusto ko lang muna kasing mag-focus sa trabaho. At ayaw ko na may iba akong iisipin bukod sa mga trabaho ko.
Kaagad namang nakatanggap ng reply si Antoinette galing kay Noah. At ganito ang sinabi nito sa kanya. It's okay, Antoinette. Naiintindihan kita at kagaya ng sinabi mo. Kanina ay nire-respeto ko ang desisyon mo. I'm sorry kung nagulat ka sa sinabi ko sa'yo pero ganun kasi ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag sanang masisira ang pagkakaibigan natin dahil lamang sa nangyaring yun. Nang mabasa ni Antoinette ang reply sa kanya ni Noah, ay hindi niya ito sinagot pa at natulog na lamang siya. Habang lumilipas naman ang mga araw, ay patuloy lamang si Antoinette sa kanyang pagtatrabaho. Habang tumatagal, ay mas lalo pa niyang pinag-iigihan ang lahat ng ginagawa niya sa loob ng opisina para mas mapansin siya ng kanilang boss. At isang beses pa nga noong maipasa ni Antoinette ang papeles na ginawa niya ay ganito ang sinabi ng boss niya sa kanya. Good job, Miss Antoinette. Keep up the good work. Pero makalipas ang ilang linggo, ay nabalitaan na lamang ni Antoinette na mayroon nga raw lalaking baguhan sa kanilang department. At narinig niya na pinag-uusapan ito ng mga katrabaho niya. Narinig niyo ba ang mga balita? May baguhang lalaki raw ang bagong pasok sa department natin. Napakagwapong araw niya eh. Si Lucas ba yung sinasabi niyo? Tama ka, dahil napakagwapo nga niya. Pero hindi lamang yun ang meron siya. Dahil sa totoo lamang din, ay bihasa raw siya sa trabaho na ginagawa natin. Sambit naman ang isa pang katrabaho ni Antoinette. Nang marinig ni Antoinette ang pag-uusap ng mga ito, ay napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na, Lucas palang pangalan niya. Pero kahit gaano pa siya kagaling sa trabaho, ay hindi niya ako kayang tapatan dahil mas kilala na ako ng boss namin. Ilang oras ang makalipas bago umuwi si Antoinette, ay mayroon ngang inanunsyo ang kanilang boss. Mag-prepare kayo for tomorrow dahil magmi-meeting tayo bukas. May isang project tayo na kailangan gawin kaya aralin nyo ng mabuti ang mga papeles na ibinigay ko sa inyo dahil yan ang kailangan nating paghandaan. Pag-uwi ni Antoinette sa kanyang bahay, ay nagpahinga lamang siya saglit. Sandaling kumain. Maya-maya pa ay kinuha na ni Antoinette ang papeles na binigay sa kanila ng boss nila at sinimulan na niya itong aralin. Dahil gusto nga ni Antoinette na siya ang mangibabaw sa kanilang meeting bukas. Kinabukasan, pagpasok ni Antoinette sa loob ng kanilang opisina ay sakto ang kanyang dating dahil magsisimula na ang kanilang meeting. Pero narinig na lamang ni Antoinette ang pinag-uusapan ng ilang empleyado roon. Ang tagal naman dumating ni Lucas dahil hanggang ngayon wala pa rin siya. Sumagot naman dito ang isa pang empleyado at sinabing, Hoy, hinaan mo nga ang boses mo at baka may makarinig sa'yo. Parang si Lucas lang ang dahilan kung bakit ka umattend sa meeting, ha? Pero ilang saglit pa ay nakita ni Antoinette na mayroong isang lalaki ang pumasok sa kanilang opisina at muli niyang narinig ang dalawang empleyadong nag-uusap kanina. Ayan na si Lucas! Ang gwapo-gwapo niya talaga! Nalaman ni Antoinette na ito palang baguhan sa kanilang department na si Lucas. At nung una niya itong makita, ay talagang nabigla rin siya sapagkat hindi maikakaila ni Antoinette sa kanyang sarili na nagwagwapuhan din talaga siya rito. Ngunit pinagsawalang kibo na lamang niya dahil nandoon daw siya para sa trabaho. Ilang minuto pa ay nagsimula na ang kanilang meeting. Matapos ang explanation na ibinigay ng kanilang boss, ay nagtanong naman ito. Sino ang gustong magbigay ng idea para sa project na gagawin natin? Bigla namang tumayo si Antoinette para magsalita at sagutin ang kanilang boss. Good morning, sir, and to all of you. Habang nagsasalita si Antoinette, ay binibigyan niya ng kanyang papeles na naglalaman ng kanyang ideya ang bawat empleyado na nasa loob ng meeting na yun. At matapos ngang malaman ng mga empleyado ang ideya niya, ay pinalakpakan siya ng mga ito
Kabilang na nga ang kanilang boss. Good job, Miss Antoinette. Masasabi ko na napakaganda ng iyong mga idea at talagang pinag-iisipan ng mabuti. Anyone else na may iba pang suggestions? Good morning to all of you. I'm Lucas, the newbie here in our department. I'm so impressed sa idea na ibinigay ni Miss Antoinette. But I think that I have a better idea than her. Nagulat na lamang si Antoinette nang biglang ang nagsalita ang baguhang si Lucas at hindi lamang yun ang sinabi ni Lucas. Kagaya ng kanyang ginawa, ay nagbigay din ito ng papeles sa bawat isang empleyado roon habang nagsasalita. I respect what's Miss Antoinette's idea, but hindi basta-basta ang company natin. Dahil kilala tayo at top leading company tayo sa ating syudad. So people are expecting more from us. Makikita niyo sa papeles na binigay ko sa inyo ang strategy na pwede nating gawin to increase our sales. Matapos magsalita ni Lucas, ay tuwang-tuwa sa kanyang mga empleyado sa loob ng kanilang opisina dahil sa ganda ng kanyang suggestions. I did not expect that the idea is coming from you, Mr. Lucas. Sa tingin ko nga ay mas maganda nga yun kaysa sa mga idea na mayroon si Miss Antoinette. Good job, Mr. Lucas. Papuring sambit ng kanilang boss. Matapos ang naging meeting ay nakasimangot na lumabas si Antoinette sa opisina sapagkat nasa pawan nga siya ni Lucas. Hindi ito pwedeng mangyari. Nakakainis. Hindi pwedeng siyang napapansin ng boss namin dahil baka hindi ako ma-promote. Hindi ako papayag na basta-basta na lamang niya akong masapawan. Kaya sisiguraduhin ko na mas gagalingan ko pa sa trabaho ko. Sambit naman ni Antoinette sa kanyang sarili. Subalit habang lumilipas naman ang mga araw ay tila nanibago si Antoinette habang nagtatrabaho siya sa kanilang opisina. Nakakasama na kasi nilang magtrabaho doon si Lucas, kaya panay Lucas ang kanyang naririnig galing sa mga katrabaho niya roon. Tignan niyo si Lucas sobrang focus niya sa pagtatrabaho niya at ang sarap niyang titigan dahil napakagwapo niya. Sumagot din naman ang isang empleyado roon at sinabing, Ano ka ba? Ang ingay mo. Mamaya hindi ganyan ang type ni Lucas dahil napakaseryoso nga niya. Bagay na bagay sila ni Antoinette. Nagulat na lamang din talaga si Antoinette sa kanyang narinig mula sa mga ito. Kahit naiinis na siya ay hindi niya nagawang komprontahin ang mga ito sapagkat hindi niya raw sasayangin ang kanyang oras para lamang sa mga ganoong bagay. Isang araw namang habang nasa opisina si Antoinette ay sinigurado niyang pulidong-pulido ang mga papeles na kanyang ginagawa sapagkat kailangan niya itong ipasa sa kanilang boss. Gusto niya kasing magpakitang gilas dito nang sa ganun ay mabaliwala si Lucas sa kanilang opisina. Pero noong ipasa na nga ni Antoinette ang kanyang papeles, ay ganito ang sinabi ng kanyang boss. Thank you, Miss Antoinette. Tuwang-tuwa talaga ako dahil napakaaga mo palaging magpasa ng trabaho mo. Bagay na bagay ka na maging head sa ating department. Kaya ipagpatuloy mo lamang yan. Malay mo ay ikaw na talagang maging head sa department natin. Thank you rin po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para maibigay ang best quality ng trabaho ko rito. Maaasahan niyo po ako sa lahat ng bagay. Nakangiting sagot ni Antoinette. Subalit bigla na lamang napawi ang ngiti ni Antoinette noong mayroon pang sabihin ng kanyang boss. Sige, Miss Antoinette. Aasahan ko ang mga sinabi mong yan. Subukan mong lumapit kay Mr. Lucas dahil kahit baguhan pa lamang siya rito ay napakagaling na rin niya sa trabaho kagaya mo. Kung magtutulungan kayo, tsak na mas magiging maganda ang ating mga projects. Inaakala ni Antoinette na sobrang taas na ng tingin sa kanya ng kanilang boss dahil sa pulidong pagtatrabaho niya roon. Kinikilig pa nga rin si Antoinette noong sabihan siya ng boss nila na baka siya na ang maging head ng kanilang department. Pero bigla na lamang din siyang nainis nang banggitin ng boss nila ang baguhang si Lucas at pinuri pa ito. Pero kahit na ganoon pa man ay hinayaan na lamang ito ni Antoinette.
Hindi kasi siya pwedeng magreklamo tungkol doon at mas gagalingan na lamang daw niya para makamit ang matagal na niyang pinapangarap bilang maging head sa kanilang department. Sa paglipas naman ng mga araw, habang nasa opisina si Antoinette at nagtatrabaho sa kanyang lamesa, ay nagugulat na lamang siya nang bigla-bigla na lamang sumusulpot sa kanyang tabi ang lalaking si Lucas. Sinusubukan nitong makipagkwentuhan sa kanya, ngunit dahil seryoso lamang palagi si Antoinette sa kanyang trabaho ay hindi niya ito pinapansin, kagaya na lamang noong unang beses siyang kausapin ni Lucas. Hi, ikaw si Antoinette, diba? Alam mo, humahanga talaga ako sa'yo dahil sa galing mo rito sa trabaho. Usap-usapan ka kasi rito sa opisina eh. Kaya nga gusto ko sanang makipagkilala sa'yo nang sa ganun ay maging maayos ang trabaho ko rito. Matapos magsalita ni Lucas, ay bumalik na lamang siya kaagad sa kanyang lamesa dahil hindi naman siya pinansin ni Antoinette. Isang araw naman muli, nang sumapit ang break time sa kanilang opisina, kagaya ng palaging ginagawa ni Antoinette ay patuloy pa rin siya sa kanyang pagtatrabaho, kahit oras na ito ng kanilang pahinga. Pero ilang saglit pa, ay nilapitan na naman siya ni Lucas. Hi, Miss Antoinette. Totoo nga ang sinasabi nila. Panay trabaho pa rin ang inaatupag mo kahit break time na. Mamaya mo na kaya ituloy yan. Kumain ka muna. Hindi nga ito kinibo ni Antoinette. Nilabas ni Antoinette ang kanyang baon na biskit at kinain ito habang pinagpapatuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho. Napakahirap namang kuhanin ang atensyon mo. Gusto ko lamang namang makipagkaibigan sa'yo. Sige na, Antoinette. Kahit sabayan mo lang ako na mag-break time ngayon. Ika nga ni Lucas. Sa pagkakataong iyon ay napuno na talaga si Antoinette dahil sa pagpupumilit sa kanya ni Lucas, kung kaya't hindi na siya nakapagtimpi pa at sinungitan niya ito. Bakit ba kasi ang kulit-kulit mo, Mr. Lucas? Nakita mo na ngang hindi kita pinapansin, diba? Kaya ayaw kitang makasama o maging kaibigan man. Manhid ka ba? Kung gusto mo ng break time, mag-break time ka mag-isa. Pero sa sinabi naman ni Antoinette ay nagulat siya sa sinagot sa kanya ni Lucas. Sa wakas, kinausap mo rin ako. In fairness, kahit napakasungit mo, maganda ka pa rin. Okay na yung sinusungitan mo ako palagi kaysa naman hindi mo ako pinapansin. Matapos magsalita ni Lucas, ay kaagad na rin itong lumabas sa opisina para mag-break time. Hindi inaasahan ni Antoinette na magiging ganoon ang isasagot sa kanya ni Lucas. Sinungitan niya raw kasi ito, kaya akala niya ay ma-o-offend ito. Ngunit nakuha pa siya nitong puriin na parang iniinsulto pa siya. Habang lumilipas ang mga araw, hindi pa rin nagbabago ang pagiging seryoso ni Antoinette at patuloy pa rin siya sa kanyang pagtatrabaho. Ngunit sa tuwing sumasapit nga ang kanilang break time, ay palagi na rin siyang pinupuntahan ni Lucas para ayain siya na kumain. Antoinette, ano pang ginagawa mo riyan? Tara na, kumain na tayo. Masyado ka namang masipag dyan. Sumagot naman si Antoinette at sinabing, ano ba ang pakialam mo? Lubay-lubayan mo nga ako. Tigas talaga ng ulo mo. Dahil kahit ilang beses ko nang sinabi sa'yo na layuan mo ko, ay hindi ka pa rin talaga nakikinig. Mag-isa kang mag-break time at huwag mo kong guguluhin dito, ha? Wow! Ang ganda mo talaga kapag masungit ka. Pero sige, kung yan ang gusto mo, hindi kita kukulitin na mag-break time. Bahala ka magutom dyan. Pero ngayon lang kita titigilan. Bukas, pipilitin ulit kita. Sagot naman ni Lucas at umalis na siya habang tumatawa. Sa sobrang inis nitong si Antoinette ay ganito na lamang ang nasasabi niya sa kanyang sarili. Akala mo ba natutuwa ako sa mga pagganyan-ganyan mo? Kakainis ka talaga, Mr. Lucas.
Pero sa tuwing nangyayari nga ang ganoong pagkakataon sa pagitan ni Antoinette at Lucas, ay maraming mga katrabaho nilang natutuwa sa kanila. At ang iba pa nga ay kinikilig pa. Ang swerte ni Antoinette si Lucas pa ang kusang lumalapit sa kanya para ayain siya na makipag-break time. Kung ako ang inaya ni Lucas, hindi talaga ako magdadalawang isip na iwanan ng trabaho ko at sasama kaagad ako kay Lucas. Ganito rin naman ang sinabi ng isa pang empleyado roon. Nakakakilig naman silang dalawa. Sana ako na lamang si Antoinette para akong palaging pinapansin ni Lucas. Kahit nga sa mga katrabaho niya ay naiinis na lamang din si Antoinette dahil sa mga naririnig niya sa mga ito, pero pinagsasawalang kibo na lamang din niya ang mga ito. Samantala, porsigido pa rin si Antoinette sa trabaho na ginagawa niya. Araw-araw ay pumapasok siya sa opisina na dala ang kumpiyansa sa kanyang sarili para magawa nga raw niya ng maayos ang lahat ng trabaho niya roon. Ilang linggo naman ang nakalipas ay mayroong inanunsyo ang kanilang boss sa opisina nila. Guys, be ready. Magkakaroon ng team building ang ating department sa isang araw. At may kalayuan ang ating pupuntahan. Magtatagal yun ng 3 araw ang mga event natin, kaya mag-prepare na kayo ng mga gamit na dadalhin nyo. Ikinagulat ni Antoinette ang sinabi ng kanilang boss dahil parang biglaan naman daw ang gaganapin nilang team building. Kinagabihan, bago ang araw ng kanilang team building ay nagsimulang mag-impake si Antoinette ng kanyang mga gamit na dadalhin. Pero habang nag-aayos nga siya ay ganito ang sinasabi niya sa kanyang sarili. Ano ba yan? Bakit kasi may team building pang nalalaman ng department namin? Bakit ba hindi na lang ibang department ang gumawa nun? Sa totoo lamang kasi, ay ayaw talagang sumama ni Antoinette roon dahil may pagka-introvert na tao nga siya. Ngunit inaalala lamang din niya ang kanyang trabaho na paano nga raw siya magiging isang head kung sa ganitong kaganapan nga raw ay wala siya. Dumating na ang araw ng team building nila Antoinette at ngayon ay nasa labas sila ng kanilang kumpanya habang hinihintay ang boss na sasakyan nila. Pero nagulat na lamang si Antoinette nang bigla siyang lapitan ni Lucas. Hi, Miss Antoinette. You look pretty today. Tabi tayo sa bus, ha? Ayan ka na naman. Kahit kailan, napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka ba nakakaintindi? Layuan mo nga ako. Anong akala mo papayag ako sa mga gusto mong mangyari? Painis namang sagot ni Antoinette. Ilang saglit pa ay dumating na ang bus na sasakyan nila. Kaagad na umupo si Antoinette. Nakita niyang nagsisiupuan na rin ang kanyang mga katrabaho, pero nagulat na lamang siya nang tumabi sa kanya si Lucas. Bakit nandito ka? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang tatabi sa akin? Ang kulit mo talaga. Anong magagawa ko walang bakanting upuan. Lahat ng upuan may mga nakaupo na. Gusto mo bang sa gulong na lamang ako sumakay? Sagot naman ni Lucas. Mabuti pa nga sa gulong ka na lamang sumakay. Pataray namang sambit ni Antoinette. Pero sa sinabi niyang iyon ay tinawanan lamang siya ni Lucas. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na sila sa destinasyon kung saan gaganapin ang kanilang team building. Kaagad na ring nagsimula ang kanilang event at kahit napipilitan, ay nakilahok na lamang si Antoinette sa mga ito, alang-alang lamang daw sa kanyang trabaho. Kinagabihan, nang matapos na ang unang araw ng kanilang team building, ay umupo muna si Antoinette sa labas ng kanilang tinutuluyang bahay dahil sa pagod na kanyang nararamdaman at gusto muna niyang magpahangin sandali. Nakikita niyang nagsasaya ang kanyang mga katrabaho at inaya pa nga siya ng mga ito. Antoinette, huwag ka naman paupo-upo lamang dyan. Halika na rito. Sumali ka na sa amin na magsaya. Salamat sa pag-aya, pero kayo na lamang. Pagod na rin kasi ako. Sagot naman ni Antoinette sa mga katrabaho niya.
Pero maya-maya pa, bigla na lamang lumapit sa kanya si Lucas at tinabihan siya nito. Nandito ka na naman. Hindi mo ba talaga ako tinatantanan? Masama bang tumabi sa'yo? Alam mo, ang sungit-sungit mo talaga sa akin palagi. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Sagot naman dito ni Lucas. Sumagot naman siya at sinabing, bakit ka ba kasi palaging nagpapapansin sa akin? Ang dami-dami nating katrabaho tapos ako pa ang nakuha mong pagtripan. Paano? Ang sungit-sungit mo. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo eh. Ika naman ni Lucas. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na nga nagsalita pa si Antoinette. Pero ilang saglit pa, dahil nasa labas sila ay nakaramdam na nga siya ng lamig. Kaya nang akma sana siyang tatayo para pumasok na, ay nagulat si Antoinette nang makita niyang hinubad ni Lucas ang jacket na suot at pinasuot sa kanya sabay sabing, mamaya ka na pumasok. Samahan mo muna ako rito sa labas. Okay lang ba? Pero kung nilalamig ka na talaga, sige pumasok ka na. Baka sipunin ka pa eh. Sa pagkakataong iyon, ay nagulat na lamang din si Antoinette nang hindi na siya pilitin ni Lucas dahil ang nakasanayan nga niya rito ay palagi siyang kinukulit nito. Kaya naman nakumbinsi siya nito na huwag munang pumasok at sinamahan na niya si Lucas sa labas. Wow naman! Akala ko talaga papasok ka na. Salamat Antoinette ha, dahil sinamahan mo pa rin ako rito sa labas kahit malamig na. Ika nitong si Lucas. Huwag kang ang ganyan, hindi ako sanay na pinasasalamatan. Pero bakit pala hindi mo pa ako pinapalis dito? Tanong naman ni Antoinette. Wala lang naman. Gusto lamang kitang makasama habang nakatitig sa buwan. Nakaka-relax kaya kapag ganito ang mood. Puro ka kasi trabaho eh, kaya hindi mo nararanasan ng mga ganitong experience. Sagot naman ni Lucas. Nabigla na lamang din talaga si Antoinette sa sinabi sa kanya ni Lucas. Hindi kasi niya inaasahan na ganito pala ang makukuha niyang sagot galing dito. Pero kahit na ganun pa man, ay ito na nga ang unang beses na hindi siya nainis sa sinabi sa kanya ni Lucas. Sa gabing iyon ay nagpatuloy nga ang kanilang pag-uusap. Ngumingiti-ngiti na rin si Antoinette habang nakikipag-usap dito kay Lucas. At iyon nga rin ang unang pagkakataon na sila ay nakapagkwentuhan. Dahil doon ay nalaman nga ni Antoinette na sobrang bait pala ni Lucas. Ang sarap pala na makipagkwentuhan dito at tuluyan na ngang nagbago ang tingin ni Antoinette kay Lucas. Makalipas ang ilang araw ay natapos na ang ginanap nilang team building. Pero magmula rin noon ay marami na ngang nakapansin na naging maayos ang pagsasama nila Antoinette at Lucas sa kanilang trabaho. Kapag sumasapit ang break time, ay sabay na silang kumakain habang nagkukwentuhan. Kaya pinag-uusapan talaga sila sa kanilang opisina. Nako guys, mukhang may nanalo na kay Lucas. Huwag na kayong magkandara pa dahil may nauna na sa pila kay Lucas. At iyon ay walang iba kung hindi si Antoinette. Sino ba kasi ang aasahan nyo? Malamang niya si Antoinette talaga yan. Siya lamang naman kasi ang pinapansin dito ni Lucas. Sambit din naman ng isang empleyado roon. Habang lumilipas ang mga araw, ay tuluyan na talagang nagkamabutihan si Antoinette at Lucas. Sabay na rin nilang ginagawa ang kanilang mga trabaho sa iisang lamesa lamang. At kapag nasa bahay naman sila parehas, ay nagtatawagan sila. Pero isang araw naman, pagpasok ni Antoinette sa trabaho ay nalaman niyang hindi pala pumasok sa opisina si Lucas. Wala naman siyang sinabi sa akin na absent siya ngayon. Text ko nga to. Kinuha ni Antoinette ang kanyang cellphone para i-text si Lucas at ganito ang sinabi niya. Hoy, Mr. Lucas, nasaan ka na? Anong oras na at hindi ka pa pumapasok dito? Siguradong malilate ka. Pero sa ginawa ni Antoinette
ay ilang minuto siyang naghintay ngunit hindi nga siya nakatanggap ng reply galing kay Lucas. Kaya sa mga oras na yon ay nakuha na rin niya itong tawagan. Subalit nang gawin nga iyon ni Antoinette ay hindi siya sinasagot ni Lucas. Sa pagkakataong iyon ay doon na siya nag-alala at hiniling na sana nga raw ay walang nangyaring masama kay Lucas. Ilang araw na ang nakalipas ay hindi pa pumapasok sa opisina si Lucas, kaya doon namuo ang usap-usapan sa kanilang opisina. Bakit kaya hindi pumapasok si Lucas? Ilang araw na rin siyang wala rito. Sigurado ay love quarrel sila ni Antoinette. Hoy, ano ka ba? Anong love quarrel ang pinagsasasabi mo? Siguro ay meron lamang personal problem si Lucas kaya hindi muna siya pumapasok ngayon. Sambit naman ng isa pang empleyado roon. Ngayon ay hindi na talaga mapakali si Antoinette dahil sa biglaang hindi pagpaparamdam ni Lucas. At dumarating na rin sa punto na tuwing gabi kapag nasa bahay itong si Antoinette ay iniiyakan na nga rin niya si Lucas. Bakit mabigla ka na lang hindi nagpaparamdam, Lucas? Alam mo, labis na akong nag-aalala sa'yo. Kahit i-text o tawagan man kita, hindi ka sumasagot. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Isang araw muli ay malungkot nga na pumasok ng opisina si Antoinette dahil isang buwan nang hindi nagpaparamdam sa kanya si Lucas. Pero ilang saglit pa, nagulat na lamang talaga si Antoinette nang makita niyang pumasok sa loob ng kumpanya itong si Lucas. Kaya nagtatakbo siya para lapitan ito. Saan ka ba nagpunta, Lucas? Bakit bigla ka nalang hindi nagparamdam? Labis ang pag-aalala ko sa'yo dahil hindi ko na alam kung ano ba talagang totoong nangyayari sa'yo. Unti-unti nang tumulo ang mga luha ni Antoinette at doon ay inamin na niya kung ano ang tunay niyang nararamdaman para dito. Hindi ko alam kung nawiwirduhan ka ba sa akin pero sige, aaminin ko na sa'yo. Gusto na kita, Lucas. Gusto kita kaya ako nagkakaganito ngayon. Sabihin mo sa akin ang tunay na nangyari para mapanatag na ako. Pero kahit nakikita ni Lucas na umiiyak na si Antoinette, ay napangiti na lamang siya dahil sa inamin sa kanya nito. Subalit sa mga oras na yon, ay may inamin din si Lucas sa kanya. Antoinette, siguro ay ito na rin ang oras para aminin ko sa iyo ang totoo. Ako ang anak ng may-ari ng kumpanya na to. Hindi talaga makapaniwala si Antoinette sa inamin sa kanya nitong si Lucas. Kaya napatanong na lamang siya rito. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Kung ikaw ang anak ng may-ari ng kumpanyang ito, bakit mo pa kailangang magtrabaho rito? Kaya lamang ako nagtrabaho rito ay gusto kong mapatunayan sa daddy ko na kaya ko rin ang lahat ng ginagawa ng mga empleyado niya rito. Wala kasi siyang tiwala sa kakayanan ko. Kaya ito, ginawa ko ang mga ito para ipakita sa kanya na kaya ko talaga. Sagot naman ni Lucas. Sa mga sinabi ni Lucas, ay hindi pa rin talaga kumbinsido si Antoinette na si Lucas talaga ang anak ng may-ari ng kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan. Subalit, ilang saglit pa ay nakita ni Antoinette na naglalakad ang may-ari ng kumpanya patungo sa kanilang direksyon. At nang makalapit ito sa kanila, ay ikinagulat talaga ni Antoinette ang sinabi ng may-ari ng kumpanya. Anak, Lucas, siya ba ang babaeng kinukwento mo sa akin? Siya ba si Miss Antoinette? Kilala ko ang babaeng yan dahil siya talaga ang babaeng empleyado na usap-usapan dito. Dahil sa galing na ipinapamalas niya rito sa loob ng ating kumpanya. Antoinette, iha, alam mo, hindi ko na pinapabalik si Lucas dito dahil tapos naman ang mission niya rito. Pero pinipilit niya akong pumunta siya rito. Antoinette, ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpupunta rito ngayon. Sige na, tama na ang drama at umuwi ka na, Lucas.
Hindi nga nakasagot si Antoinette rito. Dahil sa pagkagulat niya, sapagkat nalaman niya na totoo palang anak si Lucas ng may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Matagal silang nagkasama sa trabaho ni Lucas, pero ngayon lamang daw niya nalaman ang totoong pagkatao na mayroon itong si Lucas. Nang makabalik na sa loob ng kanilang opisina si Antoinette, ay hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa nangyari kanina. Siguradong magugulat din daw ang lahat ng kanyang mga katrabaho kapag nalaman niya kung sino talaga itong si Lucas. Pero nananatili na lamang ding tahimik si Antoinette at hindi na niya ito ikinuwento sa loob ng kanilang opisina. Ilang saglit pa habang nagtatrabaho si Antoinette ay nakatanggap siya ng tawag galing kay Lucas. Antoinette, hindi ako mapakali dahil sa inamin mo sa akin kanina. Totoo ba talaga yun o pinagtitripan mo lamang ako? Bakit naman kung kailan oras ng trabaho sa kakapatatawag? Pero sige, sasagutin kita. Hindi pa ba obvious na totoo ang inamin ko sa iyo kanina? Halos humagulgol na nga ako sa iyak, tapos hindi ka pala naniniwala sa akin. Sagot naman ni Antoinette. Oh, kumalma ka. Naninigurado lamang ako. Sige, naniniwala na ako. Nga pala, kaya ako tumawag sa iyo. Gusto sana kitang ayain na lumabas sa darating na linggo. Makipag-date ka sa akin? Pag-aya namang sambit ni Lucas. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na nagdalawang isip pa si Antoinette na pumayag sa pakikipag-date rito. Nang sumapit na nga ang araw ng linggo, ay lumabas na sila ng magkasama. Doon ay mas nakilala pa nila ang isa't isa, at ilang saglit pa, ay may inamin na rin si Lucas sa kanya. Kagaya ng sinabi mo sa akin nung nakaraang araw, sasabihin ko rin sa iyo ngayon, Antoinette. Parehas na tayo ng nararamdaman dahil nagugustuhan na rin kita. Can I court you? Hindi na itago ni Antoinette ang kilig na kanyang nararamdaman. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at pinayagan na niyang manligaw sa kanya si Lucas. Matapos naman ang ilang buwang panliligaw ni Lucas sa kanya, ay hindi na rin ito pinatagal pa ni Antoinette sapagkat kaagad na rin niyang sinagot ang lalaki. Nagkaroon sila ng masayang relasyon at nang kumalat ang balita sa kanilang opisina tungkol sa namamagitan sa kanilang dalawa, ay marami talaga ang kinilig. Ang dating seryoso at tahimik na si Antoinette ay makikita mo na ngayon na palagi nang nakangiti. Magmula nang makilala niya si Lucas at doon ay nagtagal ng 3 taon ang kanilang relasyon. Kaya napagdesisyonan na rin nilang dalawa na magpakasal na nang sa ganon ay makabuo na rin sila ng masayang pamilya na noon pa man ay matagal na nilang inaasam. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Antoinette at Lucas patungkol sa kung gusto mo na makuha ang isang tao ay kailangan mo itong paghirapan at huwag ka agad sukuan dahil walang taong pinipili ang pagmamahal. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.